Hello again, ganda ka-chika life! Kumusta po kayo mga ka-chika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Unang update po natin ay tungkol po kay Mr. Alden Richard. Eto na nga po, sobrang saya nga po ng Palatope Elementary School sapagkat naganap nga po ang storytelling event. Nakasama nila mismo itong si Mr. Alden Richard at syempre makikita natin na sobrang bait ni Mr. Alden Richard sapagkat namahagi pa ng McDo Foods na isa sa mga negosyo ni Mr. Alden. Kaya patuloy ang kanyang blessing na dumarating sa kanya kasi alam naman po natin na ibinabahagi rin po ni Mr. Alden Richard ang blessing na natatanggap nito. Samantala, ngayong Friday na po ang ABS-CBN Ball at gaganapin ito sa Soler North, Quezon City. Inaasahan star-studded ang event na iyon. Actually, walang trabaho ang kapamilya Stars para sigurado mapaghandaan nila ang big event na ito. Ang Incognito cast ay bumalik na sa Maynila noong Thursday para sa ABS-CBN Ball. Kumpirmado ang darating doon si Mr. Daniel Padilla. Na-confirm na po makakarating din daw sa ABS-CBN Ball ang ex-girlfriend niya si Miss Catherine Bernardo at kinonfirm na rin po ito At syempre, marami ang tututok sa nasabing event at talagang aabangan ang pagkikita ni Mr. Daniel Padilla at Miss Catherine Bernardo doon. Tanong ng mga netizen, magbabatian at mag-uusap kaya ang Katniel kapag sila ay nagkita? At syempre, kaabang-abang po yan. Sobra excited ang fans ni Miss Catherine Bernardo at lalong-lalo na po ang Katden fan. Inaasahan po nila kung sino po ba or inaasahan nila na makakasama po ba itong si Mr. Alden Richard para kay Miss Catherine Bernardo? O rarampang mag-isa lamang po itong si Miss Catherine Bernardo? Ilang oras na lamang po at matutunghayan natin ang kasagutan. At syempre, hindi lang po ang Katniel ang kinasasabigang makita. Ito rin po ang Donnie at Belle sabay bang rarampa sa ABS-CBN Ball? Sigurado nga pong dadalo sa ABS-CBN Ball itong Friday po sina Donnie Panilinan at Belle Mariano. Pero ang tanong po ng mga netizen, sabay bang rarampa ang Dondel sa red carpet? Maugong kasi ang balita sa online world na mukha magpapahingain daw muna o baka tuluyan ng buwagin ang Don Bell Love Team na sumikat ng bonggang-bongga ang seryeng Can't Buy Me Love. Pero syempre, hindi ito bet ng fans ng Love Team. Kinakalampag nila ang Star Magic na dapat ang Dondel pa rin ang makapartner ng Kapamilya Ball. Sa ng mga netizen, mag-iingat at gagawin nila ang lahat para maprotektahan ang Love Team nina Donnie at Belle. Kahit nga may ilang solid fans ang dalawa na nagbabardagulan sa ex ay mukhang nagsisesfire muna sila bago ipakita ang kanilang suporta sa mga idolo. Alam niyo po ba si Miss Sharon Cuneta dadalo sa ABS-CBN Ball for the first time? Kung nagawa nga po ni Miss Sharon Cuneta na maging disiplinado sa kanyang kalusugan at pangangatawan, challenge din yun sa atin. Nagulat ang lahat sa pinakita ng megastar sa kanyang figure ng akmang nagfitting siya para sisusot niya sa Better Together red carpet ng ABS-CBN Ball ngayon pong araw, April 4, 2025. Sabi nga po ni Miss Sharon sa kanyang post, on April 4, I am attending the ABS-CBN Ball for the first time ever. I was always invited but could never come because I didn't feel like it. I was always so fat. Nothing wrong with that per se, but I just never felt like my best self. So now that I do, I'm joining my kapamilya. Finally, yehey, thank you Lord. Ano nga ba ang ginawa ni Miss Sharon? Ito ang katanungan ng mga netizen. Bakit nga ba siya pumayat ng ganon? In fairness, ang ganda ng pagkapayat niya. Masaya at hindi tuyot. Nakaka-goodbyes itong IG post ni Miss Sharon Cuneta sa totoo lang. Nakaka-inspire lalo na sa mga kababaihang itong maganda niyang pagpayat. Sabi nga ni Miss Sharon sa IG post niya, kamakalawa, ito na po ang sagot ko lagi. Ngayon sa napakarami nagtatanong, simple lang, Sharon, paano ka pumayat? Me, opposite ng paano ako tumaba. Love at heart emoji ang kanyang post. Kung meron man siyang tinitik na gamot kagaya ng Onsipik o kung meron man siyang pinagawa kay Dr. A.V. Teo, ang pinakamahalaga sa lahat ay nandyan ang disiplina. Kaya deserve niya itong mga nagtatanggap na papuri dahil sa ilang taon din niyang itong pinaghirapan. Sana nga po maminting niya ito, sana manatiling malusog ang ating megastar. Hindi pwede Onsipik lang ang para pumayat ho. Kasi kung yun lang tulad ng isang kilalang actress nagmumukhang tuyo, ito naman pong ating megastar, fresh and looks Ingat lang sa Onsipik at baka may long-term effect ito sa liver. Dapat monitored at ito ay may reseta ng doktor. Mantala, dumako naman po tayo sa ating pinakahuling showbiz update.
Isa-isa nga po sinagot ng kapamilya actress dancer na si AC Bonifacio ang kaliwat ka na akusasyon sa kanya ng publiko matapos niya maibig sa Pinoy Big Brother PBB Celebrity Collab Edition. Noong nga pong March 29, 2025, lumabas na nga po itong si AC kasama ang kanyang kaduo na si Ashley Ortega makaraan ang 21 araw sa pananatili sa loob ng bahay ni Kuya. Sila ang kauna-unang evictes sa kasalukuyang edisyon ng PBB. Isa si AC sa pinaka-controversial na housemate sa PBB Celebrity Collab dahil sa pagiging outspoken niya sa loob ng bahay ni Kuya. Bunsod nito, naging tampulan siya na usap-usapan sa social media. Karamihan sa mga ito hindi pabor sa kanya at nais na siyang palabasin sa loob ng bahay ni Kuya. At sa unang eviction ngayong season ng PBB ay siya ang na-evict ngunit nadamay lang umano ang kanyang kaduo na si Ashley. Pagkaglabas niya po sa outside world, nagpaunlaks ng panayam itong si AC kay MJ Filipe ng ABS-CBN News nitong Miyerkules, April 2. Kahapon po ito nangyari. Dito ay sinagot niya ang mga akusasyon sa netizen nang siya ay nasa loob ng PBB house. Aminado nga po itong si AC na pagkalabas niya sa bahay ni Kuya ay tinembrehan na siya ng kanyang team na marami siyang mababasa masasakit na salita online patungkol sa kanya. Hindi nga nagkamali ang mga ito dahil pagbukas ni AC ng kanyang social media account ay hangad mumungat ang kaliwat kanang bashing patungkol sa mga pinakita niya ugali sa bahay ni Kuya. Isa raw na ikinagulat ni AC ay ang tawagin siyang backstabber at manipulative. Sa ad nito, I try my best not to read but of course, at the end of the day, these people were also giving me constructive criticism that could also help in my life cause I'm growing. I'm 22 lang po and I'm not perfect, so when they say things like backstabber, I think yun po yung main. Backstabber, manipulated, they will talk about my closeness with Michael Sager kahit inamin ko po yung si Harvey. For those were the main ones naman po talaga that they were not trying to put at me. Ang tinutukoy na Harvey ni AC ay ang kanyang boyfriend ngayon na si Harvey Bautista. Sa PBB house ay inamin ni AC at mahigit 1 taon na silang relasyon ni Harvey. Makaraang umamin, maraming netizen ang hindi nagustuhan ang pagiging one of the boys ni AC sa kapwa niyang housemate lalo na ang pagiging malapit niya sa kapuso leading man na si Michael Sager. Ayon kay AC, naiintindihan niya kung saan nanggagaling ang mga taong nambabas sa kanya. Dahil maraming iniisip lang daw ng mga ito ang namararamdaman ni Harvey. Paliwanag nga po nito, I understand where they were all coming from with the situation that I shown and I could have been that for a moment for them. But I know at the end of the day, na-resolve ko yung mga issue ko sa loob. I settled everything before I left. I have no bad blood with anyone in that house. If in that moment I will definitely grow and learn from that and I acknowledge my action and I will be better. If I'm in a situation like that again in the future, I will rethink. I will take a breath before I decided to make an action again and resolve in the different way. Tinanong na naman po ni Mr. MJ Filipe kay AC ang pagkompronta niya sa kapwa housemate na si Bianca De Vera patungkol sa nobyo niyang si Harvey. Si Harvey ay ex-boyfriend ni Bianca. Ang aktor din umano ang tinuguring ni Bianca na kanyang todga o the one that got away. Sa isang episode ng PBB, ikwento ni AC sa iba pa niyang co-hostmate ang nakaraan ni na Harvey at Bianca. Inamin ni AC na hindi siya komportable makihalubilo kay Bianca lalo't na narinig daw niya na sinabi nito sa mga kaibigan na todga. Bilang boyfriend na ni AC si Harvey, nasasaktan siya sa tuwing naririnig niya itong sinasabi ni Bianca sa iba. Sa unang araw pa lang ni Bianca sa PBB house, hindi nagdalawang isip si AC na kausapin si Bianca tungkol sa mga bagay na bumapagabag sa kanya. Sa kanilang pag-uusap, ipinagliwanag ni Bianca na wala siyang planong agawin si Harvey kay AC nang sabihin nitong todga niya ang anak na aktor-politician na si Herbert Bautista. Ang totoo raw ay masaya si Bianca sa relasyon ng dalawa, lalo na kay Harvey dahil nahanap nito ang babaeng magbibigay ng pagmamahal sa kanya sa katauhan ni AC. Sa huli, nanaigang pagkakaintindihan ng pagkakaibigan ni AC at Bianca nang maayos nilang naipaliwanag sa isa't isa ang kanilang panig. Sa panayam nga po kay AC na ABS-CBN News, sinabi nitong ginawa lang niya ang alam niya mapapagaan ng kanyang loob, kaya hindi siya nag-atubling kausapin si Bianca. Lahat niya with Bianca po kasi out in the outside world, in the big world na we know each other na may inang factor po talagang between us because yun nga ex niya si Harvey and people around us will really trying to make our nose bigger than it was. So there was so factor that no, very awkward talaga.
Nagkikita naman kami at nag-hi kami. May respeto naman po kami sa isa't isa. Pero may inang factor lang po talaga. And I will start to hear stories and she will start to hear stories. Patuloy ni AC, when you get into the house po kasi it's so different. It's so different when you're living with this person. Actually, personally, I choose to go to that house being a 100% true. So if I was uncomfortable with someone, gusto ko po talaga i-fix. Kasi I'm living with this person. I'm eating with this person. I'm praying with this person. I don't want to feel uncomfortable with someone that I am. Like soul to soul with po talaga. Hindi naman daw pinagsisihan ni AC ang ginawa niyang pakikipag-usap kay Bianca dahil ito ang naging umpisa ng kanilang mas malalim na pagkakaibigan. Sa katunayan, paglabas na ng pagkalabas ni AC sa outside world ay bukang bibig niya kay Harvey ang nabuunin ng bonding at closeness ni Bianca sa PBB house na labis naman daw ikinatuwa ng kanyang nobyo. Sabi pa nga ni AC, right when she got into the house, there was an uncomfortable feeling. And I did great. I made an action that looked bad to other people, asking advice and by validating my feelings. But the end of the day, I didn't confront Bianca about it and she did feel some way na may awkwardness and we really did resolve it. I hope people truly see na sobrang genuine po yung nangyari and both of us were so glad we ended up at the same place at the same time to resolve it because we feel so good. And I'm sure not everybody saw, but we got so close po talaga after. To the point I'm even like all my words all about Bianca to Harvey. Dagdag pa nga po ni AC, so everything that happened in there happened for reason that will also come out in the outside world na naging totoo po talaga. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel. And please don't forget to hit the bell button for our latest updates.